pakinggan nyo mabuti ha. At kung sino man po ang interesado, pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina, kung sino ang nagagaling-galingan at nagpapanggap Yan. na expert in international law. Sana po, Senator Lacson, nandun po kayo. This morning, I have received a letter from the Department of Foreign Affairs citing that they cannot attend, including Namria. It is a matter of national security, Mr. President. Sinabotahe po mga lodi sa tingin ko lang. Bakit naman po nagkaroon ng issue sa national security ang pagdinig tungkol sa West Philippine Sea? Gumawa sila ng paraan para po hindi matuloy itong mangyayari sa March 12. Ito na naman po ba ay patakaran para ilihis na naman? Hindi po pag-uusapan dito kung ano-ano mang klaseng teritoryo ang pag-uusapan dito. Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, kasi I don't know Administrative Order number 29. O, hindi niya alam. hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't Ulitin need to ko. know, Mr. President. I'm not interested. O, hindi siya interesado. Alam kong alam mo yan, Senator Ping Lacson. Hindi ka tanga, hindi ka bobo. Si Senator Lacson po ay, pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Eh ngayon po pala yung manghuhula na. Eto lang tatandaan nyo, kahit ano gawin yung paglilihis ng istorya dyan, kapag si VP Sara Duterte, naging katandem po ito si Senator Rodante Marcoleta sa 2028 at nanalo po itong dalawang to, maglalabasan at maglalabasan po yung mga baho ninyo. Yo, what's up mga Lords? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Panoorin po natin kung paano po pinagkaisahan ng mga ulupong sa Senado. Ito po si Senator Marcoleta. Anak ng tinapay naman, no? Akala ko ba gusto nyong malaman ang katotohanan pero hindi nyo naman lang pinapakinggan ang privilege speech ni Senator Marcoleta. Halatang bias na bias po ito si Senator Soto at ito po si Ping Lacson. O eto mga Lodi panoorin po ninyo at pakinggan kung ano po yung mga pinagagawa nito ni Lacson. At ito nga po, to the rescue pa po ito si Senator Soto nung naiipit na po ito si Senator Lacson sa mga katanungan ni Senator Marcoleta. O eto. Hindi ba pinahayag po ninyo sa isang pag-i-interview ninyo na kung si Saldi ko lamang ay makakuha ng isang subscribe statement kahit sa Zoom lang, ipatatawag namin siya? Bakit hindi po ganun ang ginawa ninyo? Pwede naman siyang mag-Zoom pagkatapos na magkaroon ng apostilled sworn statement. Bakit hindi po ninyo ginawa? Meron naman pong Zoom natatakot yung tao, nanganganib ang kanyang buhay at palagay ko naman, nanganganib nga talaga. Iintay pa po ninyo na humarap sa inyo? Pwede naman ang Zoom Kung talagang gusto nyong tuntunin ang lahat ng mga ebidensya na dapat nating puntahan. Ito po yung pinupunto ng aking privilege speech kahapon Hindi ko nga po alam na kapag ako po ang magdi-deliver ng privilege speech, Mr. President, palagi po kayong nawawala kasi nga nasa bandang huli na po ako O di ba? Halos hindi nila pinakikinggan ang privilege speech ni Senator Marcoleta. At eto nga po, kung sino po yung talaga maglalahad ng malawakang korupsyon sa ating bansa na si Saldico, bakit hindi po nila pinahihintulutan kahit sa Zoom meeting lang naman po? Talagang pagtatakip lang po ang pagpapaupo dito kay Senator Soto at saka dito kay Senator Ping Lacson dyan sa Senado. Halatadong halatado po mga Lodi. Pero kung talagang gusto nyo lamang, alam nyo naman nasa agenda po natin kung sino po ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech Ayaw ko pong isipin na sinasadya ninyo. Ngunit narinig naman po ninyo Mr. President, pagkatapos isasama yung Kalayaan Island Group. Ano po ba talaga pinag-uusapan natin dito? Yung kapakanan ng bayan? Pinipilit po nyong pinagtatanggol ko ang China. Ito ang laging bukang bibig, lalong-lalo na po ng mga loyalistang tanso na Pinklawan. Si Senator Marcoleta daw po, maka-China daw. Hindi po nila nakukuha yung pinupunto ni Senator Marcoleta. Hindi po siya maka-China. Ang gusto niya lang, yung pinaglalaban sana nating mga Pilipino, tama at naaayon sa batas. Pero hindi, basta maka-China ka, Marcoleta, ganun sila Yung mga taong hindi nag-iisip, basta meron po silang naisip na isang bagay, yun na po yun hanggang sa dulo. Mga sarado po ang utak. Hindi nila nakukuha yung pinupunto ng tao na ito po napaka-importante ko sapin para lang po hindi malihis kung ano po talaga ang pinupunto o tinutumbok nitong investigasyon about sa West Philippine Sea. O eto pa po mga Lodi, panoorin pa natin. Sa March 12 po, Mr. President, Senator Lacson. Ito pakinggan nyo. Sana po may panahon kayo. Pakinggan nyo. Sapagkat pinatawag ko sa pagitan ng isang resolusyon at ito po ay alam na ni Senator Erwin. Pinatawag ko po ang NAMRIA, pinatawag ko po ang Philippine Coast Guard, Philippine Navy, ang DFA. Lingon, no? Pinatawag ko rin po si Justice Carpio at saka yung profesor sa UP. Lingon siya kay Senator Tulfo, Erwin. Halatang pinagkakaisahan talaga nila si Senator Marcoleta. Narinig naman natin mga idol, di ba? Sabi po ni Senator Marcoleta,
kinausap niya na po ito, si Senator Erwin, about dito. Yung mga pinatawag po ng mga ahensya na yun, mga Lodi, parang aprobado na po yun. Tapos pagdating dito, pakinggan nyo mabuti ha. At kung sino man po ang interesado, pero once and for all, malaman po natin dito kung sino ang sinungaling, kung sino ang makatsina, kung sino ang nagagaling-galingan at nagpapanggap Yan. na expert in international law. Sana po, Senator Lacson, nandun po kayo. Nag-expect po si Senator Marcoleta na ito nga po ay matutuloy ngayong March 12 para po malaman kung sino ba talaga ang nagsisinungaling, nagagaling-galingan at pro-China. Pero nagbago ang sitwasyon, mga Lodi. Panoorin nyo. Mr. President, may we hear from the chairman of the Foreign Relations Committee because his name was mentioned. May I just confirm if indeed he will call for a hearing and invite those people mentioned, Mr. President? Yan ha. With due respect. Tinawag po si Erwin Tulfo dito. At mukha pong sinabutahe po nila. Ito po si Senator Marcoleta. Pakinggan nyo po mabuti ang tugon ni Erwin Tulfo dito. Well, as requested, if you would like to respond, Senator. Kunyari, walang alam eh, no? Thank you, Mr. Chair. This morning, I have received a letter from the Department of Foreign Affairs citing that they cannot attend, including NAMRIA, Mr. Chair, and we have already written to the various chiefs of staff of the members of the Committee on Foreign Affairs. They cited, including NAMRIA, that they cannot attend because of the fact that it is a matter of national security, Mr. President. And I also have a copy that will be sent to your office, Mr. President. The reason given by NAMRIA, the Armed Forces of the Philippines, and the Department of Foreign Affairs, Mr. President. Sinabotahe po, mga Lodi, sa tingin ko lang. Dahil nung umpisa, mga Lodi, parang ito pa sinasabi ni Senator Marcoleta, parang nire-remind, March 12 ba? Parang gano'n eh. Panoorin po natin para makita po ninyo kung paano pinagkaisahan sa tingin ko lang. Ito po si Senator Rodante Marcoleta. In other words, Mr. President, the gentleman from Pampanga and Tarlac is confirming something that is not confirmed. Mr. President, that is too much of a statement. Kausap ko pa lamang ang chairman at kaming dalawa po nagkakausap at niremind pa nga ako nung mga nakarang araw na March 12, okay ka na. So, ang sabi ko sa kanya, ito po ang dapat nating maimbitahan. Bakit naman po nagkaroon ng issue sa national security ang pagdinig tungkol sa West Philippine Sea, Mr. President? Kasi nga, gusto nila ilihis ang usapin dito. Dahil magmumukha pong mas makatotohanan, ito po si Senator Rodante Marcoleta kapag pumunta po yung mga inimbitahan niya. At eto, mga Lodi, sa tingin ko lang gumawa sila ng paraan para po hindi matuloy itong mangyayari sa March 12. Kung gusto nyo talagang malaman ang katotohanan, gagawin at gagawin nyo, pwede nyo papuntahin yung mga pinatawag ni Senator Marcoleta dahil sila po ang mas may alam at mas paniniwalaan ng taong bayan kapag yun ang nagsalita. Pero hindi. Blinak agad nila. Ito po yung plano ni Senator Marcoleta. Yari tayo dito. Gawa natin ng paraan to. Parang ganun yung nangyari, mga Lodi. Ito na naman po ba ay patakaran para ilihis na naman? Hindi po pag-uusapan dito kung ano-ano mang klaseng teritoryo ang pag-uusapan dito. Ang pag-uusapan lang natin ay yung masigalot na pinalalaki nila at hindi nila maintindihan na walang kamatayang West Philippine Sea. Nakalagay po kasi sa Administrative Order number 29 dated 2012, Mr. President. 14 na taon nang nakararaan, minanduhan mismo ang NAMRIA at ang DFA na mag-submit ng mapa at mga charts sa opisina ng United Nations General as UN Secretary General at inotify ang lahat ng international organizations katulad ng IHO. Ano po bang ibig sabihin nun, Mr. President? Alam po ba ito ni Senator Lacson, yung Administrative Order number 29? Ang sagot ni Senator Ping Lacson, palihis din. This is something between the chairman of the Foreign Relations Committee and the gentleman from Tarlac and Pampanga, Mr. President. Hindi po, tinatanong ko po kayo. No, kasi I don't know Administrative Order number 29. Hindi niya alam. hindi po ninyo alam, sasabihin ko sa inyo. I don't Ulitin need to ko. know, Mr. President. I'm not interested. Hindi siya interesado. Kahit sasabihin. Alam kong alam mo yan, Senator Ping Lacson. Hindi ka tanga, hindi ka bobo. Pero ayaw mo lang i-broadcast ni Senator Rodante Marcoleta kung ano talaga yung hinahabol niya at nilalaman nitong gusto niyang talakayin dyan sa Senado. Hindi po kayo interesado sa isang bagay na napaka-importante sa ating bansa? Hanggang ngayon, hindi ma-drawing ang West Philippine Sea. Hindi kayo interesado? Hindi po ko rin interesado sa Nabubulol-bulol pa, hindi daw siya interesado. Hindi naman dapat ikaw nagsasabi yan. Taong bayan dapat na magsabi kung hindi ba sila interesado o interesado sila. Sa dapat sabihin ni Senator Rodante Marcoleta. nasabi ninyo. Maring hindi po kayo sinasabi na interesado sa sinasabi ko. No, Ngunit ang sasabihin ko, interesado ang buong Pilipinas. Dapat Sapagkat ito. dito nakasalalay po kung sino nagsasabi ng totoo. Ayan So ayaw po ninyong malaman ang totoo, Ginoong Lacson? Kasi po,
Mr. President, ang ipapalabas na naman niya, yung China, may karapatan dyan sa lugar na yan. Ang layo. Kaya ayoko nang pumarinig kasi ilang beses na po natin narinig yan, medyo masakit na sa tenga eh. Alam po Kaya ninyo- sinasabi ko po, ayoko alam na po ninyo, marinig Mr. kung President. nanggagaling sa kanya, Mr. President. Si Senator Lacson po ay, ang pagkakaalam ko, isang magaling na investigador. Eh ngayon po pala yung manghuhula na. Nabara siya dito ni Senator Rodante Marcolete. Investigador, naging manghuhula bigla. Ito mga Lodi, yung iniidolo nyo. Dahil kampi po sa administrasyon ni Marcos Jr. at tinatawag nyo tagapagtanggol ng ating bansa. Pero ayaw niyang malaman ang katotohanan na gustong ipakita ni Senator Rodante Marcoleta sa taong bayan kung ano po ba talagang dapat i-claim natin. May statement si Senator Lacson na sinasabi niya dito na kung ang pag-uusapan natin dyan ang paglaban sa korupsyon, walang makakapantay sa aking pagpupursige na labanan itong korupsyon. Wow ah! Kaya pala nasali ka doon sa nabanggit na merong mali-maletang pera. Tas yung 18 Marines pa ang kakasuhan ninyo, ang susyungan nyo talaga. At eto nga, to the rescue po agad si SP Soto. Dahil po, na-corner po ito si Senator Lacson sa mga pinagsasabi niya o pagharang niya dito kay Senator Rodante Marcoleta. Ito po. Paano po niya nahula? Ang sasabihin ko ay, The debate is going into motives and all of that. So, motu proprio, the presiding officer declares the session suspended. Wala po tayong makukuha dito sa Senado. Kapag ito po pa rin ang Senate President si Soto, mga Lodi, at ito po si Lacson nakaupo dyan, wala po tayong mapapalang katotohanan dito. Dahil nga po, kung totoo man po yung sinabi ng 18 Marines na hindi umano, silang dalawa po nakatanggap ng mali-malitang pera, si SP Soto at saka ito po si Senator Lacson, magsasabi ba ng totoo yan? Para nyo na rin sinabi na kumuha ka ng bato, ipokpok mo sa sarili mo. Di ba? Ayan. Para sa mga nasasabing maka-China si Senator Rodante Marcoleta, mali kayo dyan. Ang gusto niya malaman ng taong bayan kung ano ba talagang totoo sa kiniklaim natin about West Philippine Sea. Para hindi lang tayo magmukhang mangmang at hindi po malihis ang kwento about po dito sa kiniklaim natin na dagat. Eto lang tatandaan nyo, kahit ano gawin yung paglilihis ng istorya dyan. Kapag si VP Sara Duterte, naging katandem po ito si Senator Rodante Marcoleta sa 2028 at nanalo po itong dalawang to, maglalabasan at maglalabasan po yung mga baho ninyo. Kaya stay safe mga Lord, and God bless you all. Duterte pa rin.